Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Ang kwentong ito ay isinulat ni Limar Yanakat. Ang Visayas o Kabisayaan ang tinuguran ring gitnang Pilipinas at isa sa 3 pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas. At napapalibutan din ito ng tubig dagat ang kanyang mga kapuluan. Mayaman ito sa kasaysayan bago pa dumating ang mga Kastila. Isa na dito ang sari-saring mga alamat sa demonyo, lamang lupa, mga engkanto, at ang pinakatanyag sa lahat ng kwentong nabuo dito ay ang aswang. Ito raw ang paboritong pulo para pugarin at gawing tirahan ng mga aswang. Sa kadahilanan nung hindi pa sibilisado ang lugar. Ngunit, subalit, magpasa hanggang ngayong panahon, maraming tao pa din ang hindi sang-ayon sa mga kwento dito. Kaya, nananatili pa rin itong mahiwaga doon sa karamihan. Isang gabi, sa isang baryo sa parte ng Visayas, may isang bahay kubo. Jek, bilisan mo. Tumakas na kayo ng anak ko. Hanggat hindi pa nagsisipagdatingan dito ang mga taong bayan, ikaw na ang bahala sa anak ko. Pero prinsesa, kung aalis kami ng anak mo ngayon, paano ka na dito? Mamamatay ka dahil papatayin ka nila. At sa kalagayan mo ngayon, hindi mo pa kayang tumayo at lumaban dahil kapapanganak mo lang. Salamat, Jek, sa pag-aalala mo. Pero wag mo na akong alalahanin. Sa ngayon, kaligtasan ng anak ko ang dapat mong unahin. Bilisan mo, Jek. Bilisan mo. Sige. Kayo ang masusunod, Lucia. Dito na kami dadaan sa may likuran para hindi kami mapansin kung dumating man sila. Tarantang sagot ni Jek. Bilisan nyo. Naririnig ko na ang yabag ng taong bayan. At papalapit na sila dito. Lucia! Tawag ni Jek sa nakahigang si Lucia. Hindi mo ba ipapamana ang kapangyarihan mo sa anak mo? Ito na din siguro ang tamang oras para maipasa mo at hayaan mo ang batang ito ang gaganti sa iyo balang araw. Maya-maya, si Lucia habang nakahiga, may sinusungkit ang dila niya sa ilalim ng lalamunan. Binuka niya ang bibig niya at may iniluwa. Nakaipit at nakarolyo ito sa mamasa-masang dila ni Lucia at nang binuksan niya ang kanyang dila, may isang maitim na maliit na bato ang naroon. Bilisan mo, Jek. Kuunin mo ang batong ito
at ipalunok mo sa anak ko paglaki niya. Masyado pa siyang bata ngayon para ipalunok yung patunayan. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao. Halos isang dipa na lang ang layo ng mga tao na may daladalang sibat na gawa sa kawayan at mga sulo sa pangunguna ni Father Arnolfo. Sinabihan na ni Lucia si Jek-Jek na umalis na ng bahay. Itinuro ito ang isang pasilyo. Doon sa may likod bahay sila dumaan. Pagpasok ni Father sa loob ng bahay, naabutan niya si Lucia doon, nakahiga at duguan. At alam niyang bagong panganak ito dahil ang pinaggamitang tubig sa palanggana ay naroon pa. At si Lucia, balot na balot ng kumot. Nasaan siya? Ang isang aswang at ang anak mo, Lucia. Nakita ni Padre na parang nakalihis ang kurtina sa bandang dulo ng bahay. Marahil doon siya dumaan at bitbit niya ang anak ni Lucia. Kailangang makuha ko ang bata para mailigtas sa kampod ng demonyo. At siya ay tumungo doon. Padre, wag kang tumuloy dyan. At bago tuluyan magsalita ulit si Lucia, nakapasok na ang ibang mga kalalakihan ng baryo. Hinila at binitbit na nila si Lucia. Inilabas na nila ito sa labas ng bahay niya. At nagmamakaawa ito ng, Maawa kayo sa akin. Bitawan niyo ako. Ano bang gagawin niyo sa akin? pakiusap ni Lucia. Pero ang mga kalalakihan ng baryo na yon ay parang walang mga naririnig sa pagsusumamo ni Lucia. Lalo na tuguan na siya sa hita. Wala silang kaalam-alam na kani-kanina lang ay nagluwal ito ng isang sanggol. Iginapos at itinali nila si Lucia sa isang puno sa harapan ng bahay niya. Nilagyan ang paanan niya ng mga panggatong na kahoy na nasa paligid lang nila. At biglang sinilyaban ang mga ito. Mabilis kumalat ang apoy sa ginawa nila. Lumaki pa ito na kasing taas ng sukat ng tao. Humihiyaw na si Lucia sa init at paso dahil nadilaan na siya ng apoy. Nag-umpisa sa paa hanggang pataas, hanggang sa unti-unting lamunin na ng apoy ang kanyang buong katawan. At bago siya lamunin ng buo ng apoy, sa huling lakas niya, tanging naisigaw lang niya sa sarili ay, at siya ay tuluyang nalagutan ng hininga. Samantala, sa may likod bahay kung saan sumunod si Padre Arnolfo at kung nasaan si Jek-Jek at ang sanggol. Si Jek-Jek naman ay naghahanda na sa kanilang pagtakas. Nag-iba na din siya ng anyo. Isa na siyang ganap na aswang.
At itong si Jekjek ay aswang na manananggal. Isa lang sa ibang uri ng kasamahang lipi na mga aswang sa Pilipinas. Sila ang uri na nahahati ang katawan sa dalawang bahagi. Unang bahagi, ang ulo nito mula bewang ay putol. At ito ay may pakpak na malaki sa likod. Kaya siya ay maaaring lumipad. At ang pangalawang bahagi nito, ang kalahating bewang naman, nakalabas ang bituka at iba pang lamang loob natin bilang tao. At ang paa niya ay kusang gumagalaw na tila may buhay na naglalakad palayo sa lugar na iyon. Sandali, demonyo kang aswang na manananggal. Sita ni Padre Arnolfo sa aswang. Sige, subukan mong ilayo sa akin ang sanggol na hawak mo at makikita mo na lang ang iyong kalahating katawan ay malulusaw dahil bubuhusan ko ito ng hawak-hawak kong agwa bendita. Kaya subukan mo lang na hindi bumalik dito at magmatigas sa akin. Sa takot at gulat ni Jekjek, bumalik ito at ang bitbit na sanggol ay kanyang ibibigay sa pare na may hawak ng kalahati niyang katawan. Alam naman niya na patay na si Lucia. Parehas na silang walang magawa kahit sila pa ay aswang na manananggal. Hindi na nila maipagtanggol ang kani-kanilang sarili. Inabot na ni Jekjek ang sanggol sa pare. Eto na ang bata at lubayan mo na ang katawan ko. Tandaan mo ito. Babalikan kita. Makakuha lang ako ng tiyempo at kukunin ko sa iyo ang bata. At tuluyan nang nilisan ni Jekjek ang lugar na yon. Kasunod niyang naglalakad ang kanyang kalahating katawan. Fast forward tayo. Subaybayan natin ang paglaki ng batang si Mercedes pagkatapos makuha siya sa nanay niyang aswang at mapasakamay kay Padre Arnolfo. Mercedes, nasaan ka na namang bata ka? Kahit kailan ka talagang bata ka, napakapasaway mo. Ikaw lang ang kilala kong batang pasaway dito sa kumbento. Pagrereklamong sigaw ni Aling Melda, isang kusinera at katiwala din ni Father sa loob ng kumbento. Kaya Mercedes ang ipinangalan sa kanya dahil ang ibig sabihin nun ay Maria, ina na awa at tagatubos ng mga kasalanan. Ang ipinangalan ni Padre Arnolfo sa sanggol na nakuha niya at anak ni Lucia. Ibinigay niya ang pangalan na yan dahil sa himalang gusto niyang mangyari ang hindi niya manahin ang sumpa ng kanyang inang pagiging aswang na manananggal. Si Mercedes ay lumaki namang maayos sa loob ng kumbento. Marunong siyang magdasal at sumunod sa lahat ng sinasabi ni Padre Arnolfo. Pero nuknukan ng kapasawayan. Yun bang pasaway na hindi mo naman ikagagalit ng todo? Ikakainis mo lang, parang kilos siyang lalaki din. Magaslaw, maingay, maraming kalokohang alam na hindi mo mabibilang sa iyong daliri. Alam niyang ama-amain niya lang si Padre. Ito'y ipinagtapat naman sa kanya na ibinigay siya ng kanyang ina dahil hindi na siya maaalagaan nang dahil mamamatay na ito sa sakit. Inilihim man ang lahat ni Padre ang tunay sa katotohanan sa bata, pero ito ang mas makakabuti para kay Mercedes dahil
Sino ba namang bata o matanda ang matutuwa kung malalaman mong anak ka ng aswang? Naging ganap na dalaga na si Mercedes. Masarap ang pagkakaupo niya sa may hardin ng kumbento. Nang lapitan siya ni Estong, kababata din niya doon. Ampun din siya ni Padre. Ginawa niya itong sakristan niya para may mag-aalalay at mag-aasikaso sa lahat ng bagay na kakailanganin ni Father Arnulfo. Mercedes, uy! Kanina ka pa hinahanap ni Padre sa loob. Mukhang galit na galit sa'yo. Ano na naman bang ginawa mong kalokohan dyan? Ikaw talaga, hindi ka na nagbago. Magtumino ka naman ng kilos. At tayo pa naman ang mga laki sa kumbento. Tayo pa ang mga pasaway dito. Bulalas ni Estong. Hayaan mo si Padre. Naiinis lang yun sa akin dahil nakita na naman niya siguro yung pintas na krus na may palawit. Yung pilik na pinapasot sa akin. Ewan ko nga kay Padre kung bakit gano'n na lang niya ipagpilitan yun sa akin. Sa ayoko na nga doon eh. At bakit nga ba, Mercedes? Ayaw na ayaw mo nang suotin ngayon yun. Tignan mo sa akin. Hindi man ito kasing ganda ng sa iyo, pero halos nakadikit na sa katawan ko itong pintas na may krus din. Pagmamayabang ni Estong. Estong, alam ko naman na tapat ka sa akin, di ba? Dahil magkaibigan naman tayo mula pa ng pagkabata. Ang totoo kasi niyan, yung kwintas na pinapasuot sa akin ni Father, simula nung nag-18 ako, ibinigay niya yun sa akin bilang regalo. Napabasbasan pa naman ni Father yon sa Vatican, doon sa bansang Roma. Pero kapag sinusuot ko yun, nakakaramdam ako ng init sa leeg. Mainit na nakakapasok hanggang sa laman ng buto natin. Hindi ko maintindihan, pero habang nagtatagal siya sa leeg ko, siya din ang sakit ng init ng nararamdaman ko. Nagtataka talaga ako. Madalas naman ako magsuot ng mga kwintas pang simbahan bilang debosyon ko. Na balang araw, magiging madre din ako. Pero ang kwintas na bigay ni Father sa akin ay sadyang napakahalaga sa akin yun. Yun daw ang isinusuot ng mga gustong magmadre balang araw. Pero paano ako magiging madre kung ang sumisimbolo dito ay hindi ko man lang matagalan ang pagsusuot? Nakita siya ni Padre Arnulfo. O iha, nandyan ka lang pala. Iniwan mo na naman sa lamesa itong pindas na binigay ko sa'yo. Hindi ba, kabilin-bilinan ko sa'yo, susuotin mo ito palagi kahit saan ka man magpunta? Paliwanag ni Father. Padre, may gusto po sana akong isang guni sa inyo tungkol sa bagay na yan. Tungkol dyan sa kwintas na bigay niyo sa akin. Kasi po, kapag sinusuot ko yan, napapasok po ako. Pero wala naman akong natatamong sugat. Subalit, ang pakiramdam ko ay mainit na mainit po kesa sa init na tirik ng araw. Sagot ni Mercedes. Patango-tango si Padre Arnulfo. Mukhang nabubuhayan siya ng isang kutob sa pag-amin ni Mercedes. Pinasadya niya ang kwintas na may krus sa gitna sa bansang Roma dahil isinangguni niya ang problema ni Mercedes. Hindi niya inamin sa Vatican na ang taong pagsusuotin niya ng halos 2 bang pinag-ayunuan, dinasalan at pinatakan ng reklikong dugo ng isang santo para mas maging mabisa itong pananggalang sa kung anumang demonyo ang haharapin nito. At ito ay naging mabisa nga kay Mercedes.
Ngunit hindi para pananggalan, kundi para gapihin siya dahil may dugo siyang aswang. Kahit hindi man siya kailanman magbago ng anyo at kumain o pumatay ng hayop o ng tao sa isip-isip ni Padre. Samantala, sa kabilang bahagi ng Kabisayaan, sa isang matarik na bundok, Lucia, panahon na ng paghiganti natin sa mga taong lumapastangan sa iyo na naging mitya ng kamatayan mo at sa iyong anak na tagapagmana mo na pinilit kinuha sa akin ng padring yon. Humanda sila sa ating paniningil sa oras na maipalunok ko ang batong hawak ko sa iyong anak. Wala na silang ligtas sa atin, Lucia. nakangising asong tawa ni Jek-Jek sa harapan ng labi ni Lucia. Kinabukasan, lumabas ng lungga si Jek-Jek at sinimulan niyang maghanap kung nasaan ang paring kumuha sa anak ni Lucia. Sinimulan ni Jek-Jek ang paghahanap sa anyong tao siya sa araw. Inuna niyang pinuntahan ang simbahan pero hindi siya maaaring tumuloy doon dahil alam niya ang mangyayari sa kanya. Mamamatay siya sa sunog. Tumigil siyang sandali sa may isang nagtitinda ng mga kakanin at iba pang paninda. Katabi ng pwesto ay ang nagbebenta ng mga santo sa simbahan. Tumalikod siya dito ng ilang dipa ang layo dahil ramdam niya ang paso ng init ng mga ito. Manang, maaari po bang magtanong, si Padre Arnulfo pa po ba ang pare dyan? Hindi niya kayang sambitin ang salitang simbahan. Kasi matagal-tagal akong nawala sa lugar natin at nagbabakasakali kung siya pa rin ang pare dyan, Manang. Naku, hindi na ale. Matagal na. Ilang taon na din tangay-tangay pa nga niya yung inaalagaan niyang batang babae. At noong lumaki na yun naman ang oras para mailipat si Padre sa ibang parokya. Paliwanag ng tindera. Ganun ba, Manang? Baka sakaling alam nyo kung saan yung lugar na sinasabi nyo. Ang totoo kasi niyan, susupresyahin ko sana si Padre Arnulfo sa pagdating ko. Kaso ako pala yung nasorpresa sa kanya. Wala na pala siya dito. Sayang naman. Kung hindi ako nagkakamali ale, sa baryo Matangkahoy sila lumipat. Malapit lang sa Plazuela ang simbahan niya. Ang Santa Catalina mula dito sa atin, 2 oras lang ang lalakbayin mo sa sasakyang bus. Magmadali ka lang sa umaga dahil pahirapan ang pagsakay doon at ang biyahe ay may matitirik na bangin sa gilid. Kaya walang nagpapanggabi doon na bumabiyahe. Marami na ang natidisgrasya kasi doon. Ganun po ba, Manang? Sige ho, mauna na ako at salamat sa pagkain na handog mo sa akin ngayon. Pagkain? Anong pagkain ang sinasabi mo na handog ko sa'yo? Laking gulat sa pagtataka. Magtatanong pa sana ang tindera ngunit si Jek-Jek ay umalis na. Umalis na nga si Jek-Jek sa lugar na yon. Hindi man siya pinalad na makitang anak ni Lucia pero binusog naman siya ng tindera ng pagkain. Totoo na busog siya dahil ang kausap ng tindera ay 4 na bang buntis at dahil sa tagal nilang pag-uusap. Kahit anong pigil niya sa simulat sa pool, naaamoy na niya ang sangkol sa sinapupunan nito. Kahit hindi pa siya tuluyang nakakalapit. Nang hindi na siya makapagpigil, ito ay kanyang nilawayan agad nang walang nakakapansin. At kung paano niya ginawa,
tanging si Jek lang at kapwa niyang aswang ang makakapagpaliwanag nito. Sumapit ang kalagitnaang gabi. Ang tinderang buntis na niliwayan ni Jek ay hindi mapakali sa higaan niya. Nararamdaman niyang parang may gustong lumabas sa katawan niya. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi mapakali. Naglilikot ito kahit na hindi pa siya buo dahil 4 na buwan pa lang ito. Pero ang kinikilos niya ay kakaiba. Nagagawa niyang pilipitin ang tiyan ng tindera sa sobrang sakit. Sasabayan pa ng pananakit ng ulo at pananakit ng katawan. Lalong-lalo na ang magkabilang hita. Nakita ng tinderang buntis na tumaba ang kanyang mga paa, hita, kamay at ang muka ay lumulobo. Alam niyang minamanas siya pero bakit ganun kaaga at kabilis? Nabitin ba kayo? Pasensya na at kailangan nating putulin ang kwentong ito sa ngayon dahil sobrang haba na po. Pero i-upload ko bukas din ang part 2 nito. Abangan nyo. Bye-bye!